Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pag-view ninyo nitong video ko na to. Ito ay isi-share ko sa inyo ang interview kay Yussi Castro. Kung ano, sa isang interview ng reporter na naglalahad sa ibang mga kadahilanan or grounds to impeach the President BBBM. Okay, so isa-isahin natin ito, then himay-himayin natin, then bigay tayo ng paliwanag o anong ibig sabihin doon. Okay, so pakinggan natin. So ang GAA ay General Appropriation Act, kung saan ito ay manggagaling ito ay opinion or yung pinagkasunduan sa Kongreso at saka sa Senado bago ito pipirmahan ng Presidente. So yun ang tanong nila. Yung ground nila kung bakit gusto nilang i-impeach ang presidente dahil bakit pinipirmahan ang GAA noong 2025 na sinasabing pinaka-corrupt. So ito yung sagot ni Yussi Claire. Trabaho, mandato po niya yan. Pero pinangalagaan po ng Pangulo ang budget na ito. Nagkaroon po ng pag-uutos sa DBM kung paano ito i-release. May conditional implementation na ipinasagawa. At pati po yung for later release ng mga pondo, hindi po ito agad na i-release kung wala pong karampatang mga dokumento at hindi na kumpleto ang mga requirements. So may mga nagtatampo po ng mga mababatas, kasama na po dyan mismo, si Senator Amy Marcos, na sinabing yung kanya mismo insertions or tinawag niyang wish list ay hindi po na-release sa kanya. Malamang ay hindi po naitugma at naitama ang mga requirements, kaya po hindi ito na-release. So kaya po hindi po masasabi na betrayal of public trust ang ginawang ito ng Pangulo dahil siya mismo po ang nagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at siya po ang nagsasawata sa mga pag-abuso sa pondo ng bayan. Isa po So, ang sinabi ni Yussi Castro ay hindi betrayal of public trust yung pagpirma ni PBBM doon sa sinasabing 2025 budget na mandaming mga insertion dahil yun ay galing sa BICAM ng Kongreso, nagpag-usap ng Kongreso at sa Senado at in-endorse nila sa Presidente. Pero lumalabas na maraming mga insertion doon sa project na sa GAA na yun na pinipirmahan ng Presidente. So, ang sabi, ayaw ni Presidente Marcos na ang budget nung previous year ay yun ang gagamitin sa taon na to. Kaya pinipirmahan niya pero meron siyang mga binito na bilyon-bilyon ang binito niya, meaning hindi niya in-approve. Tapos merong iba na nakasama sa pinipirmahan niya pero may mga special direction siya sa budget management na hindi ito i-release o parang to be released later na. So subject yan sa pagpakita ng mga sinasabing mga dapat thorough investigation kung nararapat bang dapat releasean. Kaya ang kasama doon sa hindi nare-releasean ay yung si Senador Amy Marcos. Kaya siguro isa yung dahilan kung bakit galit siya. Dahil kasama yung sinabi niya, yung insertion niya o yung tinatawag niyang wish list niya, yung wish list. Ibig sabihin, pangarap niyang lista na ito ay mapupunduhan at may labas na project niya. Basihan pa ng panibagong reklamo kay Pangulong Marcos, yung tinatawag nilang formula na nag-institutionalize daw po sa court barrel type system enabling kickbacks and political patronage. And as chief executive, does the president accept responsibility for the budget process? So kumbaga po, sa panahon daw po ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng insertions, kickbacks sa budget. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Sino po ba naglagay ng insertions? Hindi po ito kahustuhan ng Pangulo. Kaya nga po inaral po at nagkaroon ng veto ng mga line item. So ang naglagay po niyan ay ibang mga mambabatas maaaring abusado. So hindi po ito nanggaling sa Pangulo, kaya nga po pinangalagaan niya ang pondo ng bayan. So bakit ibibigay at papakit sa Pangulo ang kasalanan ng mga sinasabing abusado mga mambabatas? O sa kusana, liable ang presidente kung bakit nakalusot yung mga insertion. So ang sabi naman ni Yussi Castro, sino ba ang nag-insert? Si PBBM ba? So, ang nag-insert noon ay yung mga senador, congressman,
na nag-usap-usap sila na ilusot yun. Okay? So sino ang may kasalanan? Ang presidente ba ang nag-insert? So, malamang na ang nag-insert ay yung mga may intensyon na may pasok yung project nila. Pero take note, hindi lahat ng ini-insert na project ay illegal. So, depende daw yun kung saan napunta yung nilagyan ng budget na insiningit mo na hindi nagawa or hindi talaga quality ang paggawa. So, it's either, anong tawag dyan, yung tinipid or yung isang wala talaga. So, that becomes the inserted budget will become illegal once it is not being used not being used to the project it is proposed to be done. Okay? Or if it was substandardly done. Okay? So, yun. Isa pa pong parte ng impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc ay nag-cite po sila ng statements attributed to former House Appropriations Chair, former lawmaker Zaldico. Does Malacanang question his credibility? And if so, on what grounds? May karapatan po ba siyang maging basehan ng isang impeachment complaint yung mga sinabi ni Zaldico? Sa video? Yes, ma'am. Sa video? Una-una, hindi pa yung napapanumpaan ng taong sinasabi nilang si Zaldico. So, paano natin mapapaniwalaan yan kung siya mismo ay hindi naman sumasailalim sa tamang proseso? At paano mapapaniwalaan yan kung siya mismo ay hindi matatanong, mako-cross-examine? So, sa ngayon, wala po tayo masasabi dyan, kundi wala po kakwenta-kwenta ang mga sinabi ni Zaldico. And how about si former lawmaker Mike Defensor? So naman na ni-raise nitong angkor na to, na yung paano sasabit ba yung presidente sa itong pag-akusa ni Zaldico. So ang sagot naman ni Yussi Castro, at hindi lang si Yussi Castro, sa itong interview na to, si Yussi Castro lang, pero sabi din sa mga lawyers na yung sinasabi ni Zaldico ay walang silbi kasi hindi yan sinusumpaan. Sa batas natin, sa democratic country, na isa tayo sa demokrasya, hindi pwedeng paniwalaan ang anumang pag-akusa ng isang tao, yung parang witness siya or siya yung nag-akusa na nakita niya o alam niya. Kapag ito ay hindi pinanumpaan, walang silbi yun. Kasi under sa batas natin, may dating or may bigat ang akusasyon mo kapag pinanumpaan mo sa harap ng notaryo yan, kanotaryo yan, or nag-oath ka na wala kang ibang sasabihin kundi pawang katotohanan lamang. Pag hindi nangyayari yan, walang kwenta yung pagtuturo mo lang, tulad ng ginawa ni Zaldico na hindi naman niya pinunumpaan kung saan-saan lang siya nakaharap lang sa kamera. It does not make sense sa batas natin. Yan ang sinabi ni Attorney Claire Castro. Yung sa isang sunod naman na tanong na ipapalabas ko pa lang sa inyo, na sabi daw ni sino tong pamangkin ni Miriam Santiago, na ang sabi, pwede daw tatayo sa husgado yung ginagawang pagtuturo ni Gutesa. Ulitin nga natin. Saying Zaldico could be a credible witness in a Marcos impeachment. Depende. Kung pupunta siya dito at uuwi at manunumpa dito. Tandaan natin, Tristan, ang pagiging witness, hindi po natatapos siya sa harapan lang po ng monitor. Kailangan po manumpa yan at manunumpa siya. O yan. Okay. So, in other words, saan siya manunumpa? Dapat pumunta muna siya sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon. At handa ba siya doon? So, iyan po ang hamon sa mga gustong ipa-impeach ang Pangulo at gustong ipag-testify. So, yun nga ang sinabi ni Mike Defensor na sa paniniwala niya, tatayo daw yung pag-testify or sa pagsabi ni Zaldico
na pagtuturo niya na may koneksyon si PBBM doon sa insertion. So, yun nga ang sagot. Walang kwenta yung pinagsasabi niya na sinasabi lang niya sa camera online na hindi pananumpaan. So, marami tayong makikita na ang mga inakusa sa presidente ay talagang walang kwenta. Okay? Walang kwenta. Yun nga lang sa how can it be illegal when in fact ang mga congressman at saka senado, yun lang sila ang gumawa ng batas. At pagka pinagkasunduan nila, perma na lang ng presidente niyan ang para maging batas na yan. So, ano bang function ng kongreso? Di ba sila yung mag-legislate? So, yun ang pinagkatiwalaan ng tao na sila yung representante ng mga tao to make laws. Pagka pinagkasunduan na yan sa Kongreso, pinagkasunduan na yan sa Senado, that becomes a law. Kulang na lang perma ng presidente. So, paano naging kasalanan ng presidente yan? Na pumirma siya sa bagay na ginawa ng mga legislators natin. Di ba? Sino may kasalanan doon? Di ba yung mga legislators, dahil kung may kasalanan man, yung mga legislators ang may kasalanan dahil perma na lang ang kulang doon at silang pinagkatiwalaan natin. Di ba? Ngayon, nung napansin ng presidente na mukhang nawala na yung mukha ng nirepresent ng mga agencies niya na ito yung dapat mga projects gagawin. May mga nakikita siyang nasagaa na pirmahan na lang niya. Pagka surihin ng mabuti talaga yung mabuti na yan, na parang naging walang kwenta na rin yung ginawa ng pinagpagkatiwala natin ng kongreso na yan, kung kasalanan pa niya yon, paano naging kasalanan niya yon? Mambabatas yung gumawa at pinipirmahan mo, that becomes law. O di, sinong may kasalanan? Kung mali pala yung sinesend doon, di managot yung mga congressman, mga senador sa tao. So, paano pa panagutin yan? Hindi naman impeachable yan. Meaning, matuto tayo, tandaan natin kung sino tong mga to at wag nang iboto. O di ba? Ang mali natin binuboto natin ang mga tao. Pagka mali ang binoto natin, sa presidente nyo itinuturo ang pagkakamali. Alam nyo ba na hindi naman tayo authoritarian? Hindi naman tayo diktador na pagka nadesisyonan ng presidente, tanggal na kagad. Democratic tayo Once you give the power, once you vote for that person and won, you are dressing them. You are putting them blanket na power. May power sila. Halos equal to the president. Di ba? At saka take note, na ang presidente tulad na lang ngayon, mag-i-impeach. Ano ba yun? Political move yan. So, numbers yan. Hindi naman talaga kailangan niya na sang-ayon ka na talagang nasa batas ba yan? Tama ba yan? Tingnan mo nga yung mga previous na impeachment. Di ba? Sang-ayon ka ba noon na nung ang tinanggal na impeach o na guilty si Supreme Court Justice Chief Justice Corona? Sang-ayon ka ba doon na 2 million lang na hindi na ilagay sa salin niya, natanggal na, bumoto na yung mga mga senadors. So kung titingnan mo doon, sang-ayon ba talaga? Was it sabi nga ni Miriam Defensor, sa halagang ganon, sino bang malinis sa atin? O di ba? So pagkaganyan, by numbers yan. So pag presidente ka, kailangan ka ring naintindihan ka ng mas marami sa Kongreso, sa Senado para yung mga panukala mong gusto mong baguhin, gusto mong maabot, na kailangan mo yung supporting legislations to make what you're going to do is legal, supported by the people through the representatives of the people, which are the senators and congressmen. You have to you must be reminded of it.
na equally powerful tong mga congressman, mga senador na to. Kaya kailangang naintindihan nila ang moves ng presidente. Kaya kung may mga mali, may maling nakita nyo, hindi kasalanan ng presidente yan. Kasalanan natin din yan. Why is it that we put these people wherein they are not that concerned of us? Di ba? So, hindi ganun. Hindi ganun, puro na lang presidente ang strikean ninyo. Okay, sana'y naintindihan natin na pag once binoto yan, mahirap yan basta tanggalin. Dahil democratic tayo, gagamit ng lawyer yan para ma-question yung ginagawa mo. Then may process yan na may period yan of hearing the side of the accused. Di ba? Saka dapat natin tandaan na si Presidente Marcos lang ang nagsalita na may korupsyon, may ganitong karampant. Saan ka makakita ng ikaw magbukas tapos babalandra pala sa'yo? Are we using our minds? Can you think what motive that drives a certain person to do things, an investigation of what's happening? Then ikaw pala ang ano pala balik sa'yo? Di ba? So dapat iisipin natin yan. Dapat tayo ngayon ay kung sino yung mga marunong mag-isip, tayong magli-lead sa mga lugar-lugar natin. I-explain natin what's happening so that hindi natin masayang ang taong sa tingin natin ay makatao. Ang sa tingin natin ay pinairal ang gusto ng tao. Tapos matalo lang tayo sa iba-iba ng mga na self-centered lang yung gusto nila. So dapat panindigan tayo, mag-analyze ka para makita natin paano ba, what's going on. Okay, don't take sides na para lang sa ganito. Dapat makita natin ang taong totoo ay hindi matatakot maimbestigahan. Diba? Come out, tulad ni Bong Revilla. Mas okay pa nga si Bong Revilla eh. Sumuko dahil alam niyang wala daw siyang kasalanan. So yun, surrender ka sa batas, then maniwala ka sa batas. Then paliwanag mo, you have may mga lawyers ka, you have your witnesses na you can prove yourself that you are really not doing what is being accused to you. O diba? Ganun lang yun. Humarap ka, have yourself be heard by the people. You heard by the people, you're subjecting yourself to be questioned by those people as representative of the people to question you, and you present your proof. And it's makita naman natin yan kung sino nagsabi na totoo. O di ba? Yun lang. Maraming salamat.